Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Jacille. At ako naman si Teacher Christian na maghatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin nating kwento ngayon ay tungkol kay Akak, isang makulit ngunit masigasig at matyagang aklat. Marami man siya napagdaan ng pagsubok, ay hindi siya sumuko. Gagawin niya ang lahat, makamit lamang ang tagumpay. Isinulat at ginuhit ito ni Teacher Nellyn B. Coronado ng Tanhay City Division At binigyang buhay sa anyong multimedia ng inyong mga lingkod, Jacille Diamante, at Christian John Velos ng Kanduman Elementary School. Division of Mandaue City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Akak, ang masigasig na aklat. Sa isang madilim na silid ay mayroong isang malaking kahon. Nabubudbura na ang kahon ng alikabok. Sa loob ng kahong ito, mayroong mga lumang aklat na malakas na nagkwekwentuhan. Isa sa pinakamaingay at pinakabibo na aklat ay si Akak. Siya ay isang masigasig at makulit na aklat. Si Akak ay sobrang madaldal. Hindi siya nauubusan ng mga tanong sa mga aklat na nakapaligid sa kanya. Palagi niyang kinukulit ang ibang aklat araw-araw. Achoo! 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 Naku! Ang alikabok ng ating katawan! Bakit ba tayo nakatambak dito? Tanong ni Akak sa kasamahang aklat. Tayo ay iniligpit na sa kahon ng batang si Ana. Sagot ng isang aklat. Ngunit hindi pa rin mapalagay si Akak. Hindi siya nakontento sa sagot ng kasamahang aklat. Kinulit niya ang kaibigan niyang Ilaw. Kaibigang ilaw na maliwanag. Pakisabi kay Ana na namimiss na namin siya. Nais namin na muli niya kaming buklatin at himasin. May lungkot sa mga mata ni Akak. Sabik na rin kaming maibahagi sa kanya ang aming mga kwento tungkol sa mga paro-paro, bukid at bahaghari. Mga paborito ito ni Ana. Magandang umaga sa iyo, Akak. Nais ko sanang iparating kay Ana ang iyong hinaing. Ngunit baka hindi mo naisin ang iyong matuklasan. Sagot ni Ilaw. Kaya, pasensya na at hindi kita matutulungan. Hindi man matulungan ni Ilaw si Akak, ay hindi ito sumuko. Tutuklasin pa rin niya ang mga sagot sa kaniyang mga katanungan. Gagawa ko ng paraan at hahanapin ko si Ana. Uwa! Uwa! Tumalon si Akak palabas ng lumang kahon. Gumapang si Akak at matyagang hinanap si Ana. Nasalubong niya si Lapis Tangkad sa kanyang paghahanap. Kaibigang Lapis na Batangkad, nakita mo ba si Ana? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Matagal na niya akong hindi hinahawakan. May lungkot sa mga mata ni Lapis Tangkad. Batid ni Akak na hindi siya matulungan ni Lapis Tangkad. Ngunit hindi pa rin siya susuko. Iniwan niya ang kanyang kaibigan at nagpatuloy. Diyan ka muna at hanapin ko si Ana. Masinsinang naghanap si Akak. Lingon sa kaliwa, lingon sa kanan. Sa paulit-ulit na paglingon, nakita niya si Papel Nipis. Hachi! 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 Naku, Akak! Pareho pala tayong malikabok. Sambit ni Papel Nipis. Tumangutango si Akak. Kaibigang Papel na manipis, alam mo ba kung bakit hinahayaan lamang tayo ni Ana na magkaalikabok? Hindi makasagot si Papel Nipis. Nasaan ba kasi si Ana? Nais ko nang makipagkwentuhan sa kanya. Bigang Akak, nais ko ning makasama ulit si Ana. Ngunit mayroon na siyang pinagkakabalahang iba. Kaya pinabayaan na lamang niya tayo. Bakit ganun? Ano kayang pinagkakaabalahan ni Ana? Halos lahat kami ay napapabayaan na. Lungkot man si Akak sa narinig, ngunit hindi pa rin siya susuko sa kanyang paghahanap. Masigasig pa rin siya sa kanyang paghanap sa batang si Ana. Sabik na si Akak na ibahagi kay Ana ang iba't ibang kwento at ang aral na kanyang taglay. Habang patuloy na naghahanap si Akak, ay nakabangga siya ng isang malaking kahon. Teka, aklat rin ba ang laman nito?
Katulad din ba ito sa kahon ng aking pinanggalingan? Oo, tama ka, Akak. Kami ay mga lumang aklat din. At tulad mo, tayo ay sinantabi na ni Ana. Inilagay ito sa mga malalaki at lumang kahon. Hindi na sila masaya na makasama pa tayo. Nalungkot na turan ng mga aklat sa kahon. Hindi ako naniniwala sa inyo. Marami akong mga kwento at aral na makapagpapasaya kay Ana. Pati na rin sa mga kaibigan niya. Pahiwatig ni Akak sa mga kasamahang aklat. Hay naku, Akak! Malulungkot ka lamang sa iyong matutuklasan. Mabuti pa bumalik ka na lang ulit sa kahon at magpahinga. Baka mapahamak ka lamang sa labas. Baka gawin kang panggatong. Huwag kayong mawalan ng pag-asa mga kaibigan ko. Dapat magtiwala tayo sa ating sarili. May layunin at kabuluhan tayo dito sa mundo. Sabi ni Akak na ayaw pa rin tumigil sa kanyang paghahanap. Patuloy siyang gumapang sa paghahanap kay Ana. Ow! May nabangga si Akak. Wow! Nakakasilaw ang kintab at kinis ng mga bagay na nabangga ni Akak. Magandang araw! Baka kayo ang makakapagbibigay sagot sa aking mga katanungan. Hinahanap ko ang batang si Ana. Nakangiti pang tanong ni Akak. Ew! Isang luma at maalikabok na aklat. Lumayo ka sa amin. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ka napapabilang sa aming panahon. Umalis ka at bumalik sa iyong pinanggalingan. Tinutukso-tukso at pinagtatawanan si Akak. Ano ba ang iyong pinagmamalaki? Ang mga luma mong kwento, wala yan sa kaya naming ibigay. Marami kaming mga laro na mas malilibang si Ana. Patuloy na pagmamayabang ng mapagmataas na gadget. Kayo pala ang pinagkakaabalahan na ni Ana ngayon. Kayo pala ang pinagpalit sa amin. Malungkot na tanong ni Akak. Tumawa ang mga gadget. Nilalaro kami ni Ana buong araw. Sobra namin siyang pinaliligaya. Bukod pa dun, naiko-connect din namin siya sa makabagong mundo na tinatawag naming social media. Lumabas si Ilaw. Masyado mong pinagmamalaki ang inyong mga laro. Nakakasama na ito kay Ana. Hindi na siya nakapag-aral ng mabuti dahil sa inyo. Mahal namin si Ana at nais lamang namin siyang mapasaya. Sabi ng isang mabait na gadget. Mahalaga rin sa aming mga aklat na panatilihing gabayan ng mabubuting aral si Ana. Kaya hinahanap ko siya. Gusto ko lang sanang may bahagi sa kanya ang mga kwento at aral namin. Sabi ni Akak. Ngunit hindi ka na kailangan ni Ana. Mabuti pa'y bumalik ka na sa kahon. Parating na si Ana at baka ikaw ay matapon lamang sa basurahan. Nagtawanan ng malakas ang mga gadget. Naabutan ni Ana si Akak at ang mga gadget. Atsi! Atsi! Naku, napakalikabog na ng mga aklat na ito. Kawawa naman. Pinulot ni Ana ang aklat. Buti na lang at nakita kita. Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo. Kailangan kita para sa takdang arilin ko. Paiyak si Akak sa saya. Kailangan pala siya ni Ana. Sa kabila ng paglalait ng mga gadget sa akin, hindi pa rin ako sumuko. Ay, ang sarap sa pakiramdam na himasin ulit. Yahoo! May babahagi ko na naman ulit kay Ana ang mga kwento ko. Kinuha ni Ana ang malaking kahon na may lamang aklat. Nilinis niya ito, muling binuksan at ginamit ang mga aklat na nasa loob. Maraming salamat sa iyong paghanap kay Ana, Akak. Taus-pusong pasasalamat ng mga aklat. Kaibigang Akak, gumawa na naman ulit ng mga takdang aralin si Ana. Hawak-hawak na naman niya ako ulit. Masayang sabi ni Lapis Tangkad. Salamat kay Akak at sa masigasig nitong paghanap. Magkakasama na naman tayo ulit. Lahat ng mga nilikha sa mundo, luma man o bago, kahit sa anumang panahon, may silbi at kabuluhan pa rin. Huwag tayong sumuko at ipagpatuloy natin ang ating mga layunin. Payo ni Akak sa mga kaibigan. Di nagtagal, naging mabuting magkaibigan na rin sina Akak at ang mga makabagong gadget. Nagtutulungan na sila sa pagpapasaya at pagpapatnubay kay Ana. At dyan nagtatapos ang kwento ni Akak. Sana'y nagustuhan ninyo mga bata.
Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.